So, eto mga sangkay, mayroon pong bagong pasabog ngayon itong si Amy Marcos na trending po sa social media patungkol po kay PBBM at sa tatay niyang si Apo Lakay. Alam niyo guys, masasabi niyo talagang malalim na po ang sugat nitong pamilyang to, pamilya Marcos ngayon. Dahil nga po dito sa mga ginagawa po ni Amy Marcos, no? At ngayon may bago na naman po mga sangkay na impormasyon ang isiniwalat. Mayroon pong video mga sangkay na in-upload. Pag-uusapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, eto yon. Tingnan natin yung Facebook page ni Senadora Amy Marcos. May post dito tungkol kay BBM. Hindi ko alam, parang part 1 eh. Part 1 nga. Dad, patawad, hindi ko talaga kinaya. Amy says sorry to her father. Pagsisisi at pagpapatawad. Part 1. Okay, tingnan natin. Hindi, no? Nung buhay, Okay, ready na ba kayo? nung buhay pa yung tatay ko, ganitong panahon ng magsisemana Santa, nawawala na yon. Pupunta yon sa bundok, diyan sa tuktok ng mga bundok ng Cordillera. Alam nyo guys, ako, pag tinanong niyo ako mga sangkay kung sino talaga yung pinaka-lodi ko sa politics or sa pagiging leader, Apo Lakay lang yon mga sangkay. Nag-iisa lamang. Wala pong iba. Wala pa akong nakikitang kapantay ngayon. Kasi ngayon, di ba, kahit sabihin po nating magaling, pero dahil po sa political system na basura sa Pilipinas, may problema pa rin mga sangkay, di ba? Pero ito, wala pa po kasi noong panahon na yun yung 1987 Constitution. Medyo maganda pa po yung sistema sa Pilipinas. No? At nakita naman po natin yung mga gawa ni Apo Lakay, pambihira. Ngayon nga po mga sangkay, yung pag pinag-usapan po natin yung problema sa supply ng kuryente, alam nyo ba, na halos buong bansa ngayon mga sangkay, may kuryente po tayo dahil kay Apo Lakay. Totoo yun mga sangkay, halos kanya pa rin po mga power plants ang gumagana sa buong Pilipinas. Kahit i-search nyo sa Google, lalabas po yun. Mga ginawa ni Ferdinand D. Marcos na mga power plants sa buong bansa. Pakahaba ng listahan. Siya pa rin po mga sangkay talaga. So, ibig sabihin, kung hindi naging presidente to, baka ngayon, mas malala po yung sitwasyon natin. Panay, baka ang nangyayari, may rotational brownout or blackout po tayo. No, pagka, halimbawa, alas 6 ng umaga, ang blackout, buong Quezon City. Tapos sunod, pagka alas 7 ng umaga, ang blackout doon sa Samar. Pagka alas 8 ng umaga, ang blackout doon sa Cebu. Ganun po mga sangkay. May rotation sana na ganun mangyayari kung wala pong ginawa itong si Apo Lakay mga sangkay na pang future kasi yung mga proyekto niya eh. Kita nyo ngayon, pinakikinabangan. 'Di ba? Oh. Dito daw mga sangkay, ulitin po natin, pag Semana Santa, sabi ni Amy Marcos, yung pamilya, 'di ba? Usually nag-outing, lumalabas kasamang pamilya. Pero ito, iba daw po mga sangkay, yung tatay niya umaakyat sa bundok. Nawawala. Ganitong panahon ng magsisemana Santa, nawawala na yon. Pupunta yon sa bundok, diyan sa tuktok ng mga bundok ng Cordillera. May mga retreat house. Hindi ko alam, Jesuit ba yun o kung anong order. Pagkatapos magre-retreat yun, mawawala ng 1 linggo. At nagtataka ako kasi ang alam ko, nagbabakasyon yung ibang pamilya. Sama-sama sila buong Holy Week. Bakit kami? Nawawala yung ama naman namin. Tinanong ko siya, ba't ganon? Sabi niya, kailangan tuwing Holy Week, babalikan mo yung buong taon kung kanino ka magpapatawad, kung sino ang patatawarin mo.
kanino ka nagkulang, at sino nagkulang sa'yo, pero kakalimutan mo na yon. Tapos, hihingi ka ng guidance sa Holy Spirit na kung paano gagawin na mas okay ka sa susunod na taon. Yun ang naaalala ko. At sinabi rin niyo sa akin, kahit bata pa ako, isipin mo rin, who do you have to forgive? Who do you have to ask forgiveness from? Kasi Holy Week, at yun daw ang dapat iniisip lagi. Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad. Sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit, hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na. Kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Palagi niya daw binibilin si Bongbong. So ano yun, inutil ba talaga si PBBM, mga sangkay? Parang yun yung dating dito na pinapalabas po ni Senadora Amy Marcos na itong ating presidente ngayon ay bata pa lang inutil na, parang ganun. Bantayan si Bongbong. Buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Hindi ko nabantayan eh. Hindi yung nabantayan, then? Kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Naiayamot na nga sa akin si Bongbong. Alam ko naman. Pero hindi ko talaga kinaya, maraming humaharang. Okay, hindi ko kinaya, maraming humaharang. Okay, medyo ano ko dito. Kumbaga, nakakasagap tayo ng mga impormasyon. Kasi si Amy at si F. Elisa di umano hindi daw po talaga magkasundo. Yun ang kwenta-kwento. Dati pa daw mga sangkay, may mga bagay po silang hindi na pagkakasunduan. I don't know. Ang nakakaalam po niyan si Amy Marcos at si F. Elisa. Sila lamang pong dalawa. Ngayon, mga sangkay, di ba, ang usap-usapan na ang humaharang daw po kay PBBM si F. Elisa para po makarating si Amy. Until na nawasak daw yung relasyon ng magkapatid. Pero, hindi po natin alam yan sa side po ni F. Elisa kasi syempre, yung tao hindi rin po nag-i-explain eh. 'Di ba? Pero ito kasi mga sangkay, nakasentro po itong video kay Amy Marcos. Nasa inyo na po 'yan kung paniniwalaan nyo mga sangkay. Maraming nagbabawal, Maraming naninira. hindi na kami nagkausap ng matagal. So, sino ang naninira, mga sangkay? Sa magkapatid. Sino ang naninira? Sana banggitin na lang, no? Baka sa part 2. Kasi may part 2 daw po ito eh. Kasi part 1 pa lang to eh. Baka may part 2 at part 3 pa. At hindi ko nababantayan. Kaya nagkulang ako. Talagang pinilit ko. Kaya humihingi ako ng tawad. Hindi ko kinaya eh. Okay. Oy! So, dito, ang dating para pong pinapalabas ni... May tinutukoy si Amy Marcos na may humaharang daw eh. Sino sa tingin niyo to? Tinutukoy niya na may humaharang sa kanilang magkapatid hanggang sa hindi na daw po niya nabantayan. Pero guys, 'di ba? Kung may problema si BBM at kailangan para po siyang batang alagain, dapat noon pa lang, kumbaga siya na po mismo ang humarang sa kung ano mga plano. Medyo nakakaano din kasi, nakakapagduda no, kung ano talaga ang pakay nito mga video na lumalabas eh. 'Di ba? Pero kayo, mga sangkay, naniniwala ba kayo kay Senadora Amy Marcos sa kanyang mga pasabog na tungkol po kay PBBM? Na mukhang inutil dito si PBBM. Sige nga, mag-comment ka kayo sa baba. Babasahin po natin. Alright? Anyway, bago tayo magtapos, mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation.
Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.